Sa mga naglalakihang hotels, condos, restaurants, bars at commercial buildings sa harap ng Rojas Boulevard, sa kabilang dako noon ay nahihimlay ang Manila Bay na sikat sa pamoso nitong paglubog ng araw. Napakaganda nga namang pagmasdan ng paglubog ng araw rito. Ang malawak na kalangitan at ang malawak na dagat, samantalang tuwing dapit hapon ay masasaksihan ang unti-unting paglubog ng araw. Ang Manila Bay ay saksi sa maraming digmaan tulad ng Battle of Manila Bay noong 1898 kung saan ang mga hukbong Amerikano na pinamumunuan ni Commodore George Dewey ay nari ang naturang lugar na ito. Ito rin ay naging saksi sa maraming pangdigmaan sa pagitan natin at ng mga bansang sumakop sa ating bansa na naging parte na ng ating kasaysayan. Sa aming pananaliksik, napag-alaman namin ang lugar na ito ngayon ay hindi lamang larawan ng kaunlaran, ngunit larawan din ng kahirapan. Sa dalampasigan mismo, mamamasdan mo ang mga batang nagtatampisaw, naglalaro sa tubig, at nagkakasiyahan na tila'y walang kinakaharap na problema. Kilalanin natin ang isang batang ito na nakatira malapit sa Manila Bay. Ano ginagawa mo dyan? Marunong ka lumangoy? Ano pangalan mo? Dave. Ilang taon ka na? 8. Saan ka nakatira? Saan? Dito rin kayo natutulog? Saan? Doon. 7-Eleven. Hindi ka nag-aaral? Nag-aaral. Grade 2? Dito ka lang rin nag-aaral? Ano oras pasok mo? Hanggang? Alas 2. Ah. May pangarap ka ba sa buhay, Dave? Anong gusto mong maging paglaki mo? Sundalo. Sundalo? Ah. Ano yung mga kaibigan mo lahat yan? Hindi. Ayun lang ako. Ah. Saan dyan? Ano? Ah. Makikita rin ang mga matatandang ginawang tahanan ng Manila Bay at mga mag-asawang sumumpa na sa lugar na ito nila harapin ang hamon ng buhay. Doon ko napagtanto na sa kabila ng nagtataasang gusali, sa kabilang dako nito ay mayroon pa ring lugar dito sa Manila Bay na tahanan ng mga taong naghihirap at nakikipagbaka sa hamon ng buhay. Ngunit sa kabila ng kahirapan na ito, natuklasan namin na ang mga batang ito ay nangangarap rin na balang araw ay muling magbukang liwayway ang araw. Kilalanin naman natin ngayon ang magbiyanan na ito. Basta dyan ka lang sa gilid. JR po. Kaya pa ano? Jasmine. Ako po si Karen. Anak niya kasama ko. So, kuya, tatagal na po ba kayo nagpamasahe dito sa Manila? Ah, 2 buwan. Tapos kasama niyo na rin po siya dito. O, dito na po kayo nagkakailan. Kasama na rin tayo. Saan po kayo nakatira dito? Ah, dito na po kayo nakatira. Paano po kung umuulan? Saan po kayo? Pagawa ng Ano yung pinipinasal? ubol. Ubol. Para Para pong plastic. Ganyan. Ah, gumagawa po kayo ng plastic sa mga puno-puno. Ginagawa niyo po. Ah, may anak na po ba kayo? Saan po ba kayo galing? galing naman yung business. Ano po salita niyo kung paano? Tagal ako sa mga Ah, Tagalog po ba? Eh, ba't naisipan niyo po na lumipat dito? So, parang nagkaroon po kayo ng problema doon. Tapos, dito po kayo napalipad. Pero before pa po, doon pa po sa Nabay sila, nagmamasahe na po. Tapos po, yun na, babasahin po kayo tapos ito po. Wala. Ano po yung ano, nakapag-aral din po ba kayo? High school po, college, Ayos ko. hanggang 4th year po. Ikaw, Ate Jasmine? Ano po yung natapos na graduating high school na po. Matagal na po ba kayo magkarelasyon? Tagal na ba siya rin po kayo, ate? Ano po yung pangarap niyo kuya? Yung pinaka-pangarap mo? Pangarap ko lang sa buhay. Maganda. Simple lang. Lahat naman po, di ba? Magkaroon lang ng matutuyan, kahit simple buhay lang, basta makakaraos sa araw-araw. Ikaw ate, ano ba yung pangarap mo? Lahat naman. Sana matupad yung pangarap niyo sa buhay. Sana maging successful kayo sa
Kami sa Musaka. Dito na po kayo nakatira. Hindi, umuwi kami sa bahay namin. May sarili kami bahay. Ano lang to, dito lang kami nagtitinda. Saan po yung bahay niyo dito sa... Wala, dito lang. Eh, siya po. Ilan po yung anak niyo dito? Kami, 7. Siya po, kami. Hindi maririnig yung Mga apat siya. Nag-aaral po siya Ano na, graduating na yan ng kalokohan. ng elementary. Elementary lang. So, tinutulungan niyo po kayo dito na... Asan po yung kaiba niyo anak? Wala, nagsilayan siya. Pero dito po sila, nandito po. Yung asawa niyo po, ano po? Ano, titinda kami. Pag wala pong, ay pag umuulan po, saan po kayo? Umuwi na kami. Sa Bulacan. Eh, paano po pag ano, mga ganitong season, dito po maintindihan, minsan umuulan, minsan umaam. Ano lang, lagay-lagay ng plastic sa mga Marami rin po kayong kasama. marami kami rito. Mga taga-Bulacan. May Bulacan, sari-sari. Mga taong nakikita nyo dito kayo. Mga nagtitinda rin po. Yung iba, nangangalakal. Yung iba, nagtitinda. Pero po siya, wala po ba siyang balang nag-aaral ulit? Ano na yan? Ano pangalan mo? Benson. Ha? Benson. Bensar. Ilang taon ka na? Motor. Eh, di marunong ka rin lumangoy kasi taga dito ko malapit sa atin. Player siya ng kaluwa dati. Ano po? Sport. Foundation siya. May foundation dito yung isa mga bata. Pupunta sa foundation. Hindi niyo po ba sila inaano, ina-encourage na mag-aral ka? Yung ayaw nila is pinipito mag-aaral. Yung ayaw. At yung papipilitin. Yung panganay niyo po ilang taon? Si 7. Ay, 16. Yung bunso. Yung abunso. 3 years old. Sa kanila po wala po nag-aaral. Nag-aaral kaso uminto yung isa ko. Dalawa silang uminto. Sariling bahay niyo po yung nasa Bulacan. Okay naman po yung pinadyo dito sa tabi ng Manila Bay. Sapat naman po sa araw-araw. Di ba po may bahay po kayo sa Bulacan? Oo. Ano po, hindi po ba nyo naisip na parang mas okay po doon kaysa po dito sa Manila? Mas maganda rito kasi doon walang hanap buhay. Di ba po pag sinabi natin probinsya, may mga... Mahirap. Mahirap. Sa amin. Mas okay po yung... Mas okay kami rito. Kasi nandito naman mga angkan ko eh. Ano po yung pangarap nyo? Ako dati, secretary sana ako. So, Ano Maaga. pag-aral din po kayo? third year high school. Ay, fourth year high school. Ano ko, isa akong nag-aaral ako sa Jersey, private school. Sa Bulacan. Dito, Ano ka rin po? sa Mandaluyong. Tapos po, Laki ako Mandaluyong, kaso yung asawa ko, binigay sa kanya ng kapatid niya yung bahay sa Bulacan. Yung nasa Japan ngayon, dalawa. kaya may bahay din po kayo. Ikaw, ano ang pangarap mo? Dan, Sundalo. Bakit sundalo? kung ano, lolo ko si Dan. Ah. Ako po si si Karen. Galing po kaming PUP, Manila. So, matagal na po kayo dito, Nay? Ilang taon na po kayo? Hindi na pwedeng nagtagay. 46. Dito na po talaga kayo? Wala po kayo inuwi na probinsya? Hindi nag-isipay. Nag-ano po? Ay, standby. Saan po talaga yung bahay niyo? Iloilo po. Ah, Ilongga. Diba po mga ano yan eh? Malalam din yung mga Ilongga, di ba? So, dito po talaga kayo kahit umuulan. Nag-ano na lang, tinitest nyo na lang. Sabi po ng mga na-interview namin kanina, naglalagay po sila ng mga plastic na parang bubong. Paano po pag may bagyo tapos malakas yung alon? Ang bumagyo po dito dati, nung nasira po yung ganito, nandito po kayo, no? Saan po kayo nag-stay? Doon kami sa mga hotel. Sa survey. Mga kampo. Ano po yung naluluto nyo na? Ay, Ah. Ilan may kasama po kayo? Na mga kayo. May anak po kayo? Nay? kaya mga... Ilan po yung anak nyo?
Mabilis lang naman to yun. Mga 1 minute. Mga ilan po, Nay? Marami. Asan po yung asawa niyo? May pinunta ko. Eh, yung kasama niyo po dito na anak niyo, ilan? Wala. Pwede kutsara. May mga asawa na rin po yung anak. Wala, maliliit. Pulbongon eh. Nay, ano po yung natapos na ano, sa pag-aaral? First year po? Sa Iloilo rin po? Sa attorney. Sa mga Ba't di niyo po tinuloy na eh? Sayang naman. may nangyari sa buhay ko lang yung maganda. Kaya napilitan po kayong huminto. Ilan po kayo magkakapatid, Nay? Eh ako, isa lang ako. Pero sa father ko, meron ako kapatid na 3. Tapos po, Sa ibang babae ako. Si ano, anak ako ng Dorota. Alam ko, kapalod Tapos tayo. yung father ko, Netherland. Tapos yung may kapatid ako na naghiwalay kasi yung mother ko talaga tsaka yung father ko noon. Ipa-adapt ko sa Iloilo, taga Iloilo. Doon ako lumaki sa Iloilo. nasaan na po yung nag-adapt sa inyo? Ano na, namatay na yung matatanda. Yan din naman yung father. Nasa station mo na malabi siya. Nagkikita pa po kayo? Hindi pa nga pupunta ko. Radyan. Sana makita kayo, Nay. Ano po ba yung pangarap niyo, Nay? Oh? Kahit po yung maliit or simpleng pangarap, wala po. Lapitan nyo. Eh, anak ako na may-ari ng may-ari ng Tide. Anak ako. Yan si Mr. Paralacos. Eh, di pa ako na panapin ko. Sa taas. Siya mga celebrate na yun, no? Yung Mga sapin-sapin. oo. Tapos, ngayon, ano hanap buhay niyo, Nay? Wala, dito lang kami. Nagsasahin mo. Tapos huwag ka ano, makain, matulog. Pagkain, tulog. Ang sarap pala ng buhay niyo dito, Nay. Ano, adopted ako ni Brother Mike Pilarity, ni Mr. Alex Flores. Mary ng Brookline Gampon. Eh, bakit umalis kayo doon, Nay? Yan ang kwan ko eh. Yan ang ginutos na sa akin. Mag-ano dito eh. At makihalo sa Eh, di lahat dito kilala niyo, Nay. Christian kayo, Nay. Marami pala kayong alam tungkol sa Diyos, no? Eh, di nagpapahayag kayo ng ebanghelyo dito. Doon sa ano, sa mataas, sa floor, sa Bonita, sa Marami naman kayong na-bida sa church. natulukan kayo mga Ano pinamili mo yung parang gatas? May foundation, gano'n. Hindi, marami pala talaga. Halos lahat dito, Nay, nakilala niyo. eh naman lahat. Yung iba, mga bago. Pero kayo matagal na dito. Mga ano na, Biyak-biyak din yung ikala. kasi katataling ko lang sa van. Wala pa kami sa linggo. Galing kami sa Quezon City. So, magitawa ko. Pala pa kami ng Piagot sa Kapitinon. Pangpasi na lang dito. Doon din ang bago. Eh, Balik ko. Tubak na sila sa pagdagaman bago. Eh, pag ano yun, pupunta ako sa Iloilo. Tapos Pagdagaman bago. naghihintay lang na ako na kunin akong lagi dito. Siyempre, kahit di ano, magkulang naman natin ang pasunod eh. Pero sa naman na siya na Obey your parents. kailangan sundin siya kung anong desisyon nila. Yun ang sundin. Mahirap magalit sila. Lalo maghirap yung Para magkaroon ng mabang buhay sa sunod sa mga magulang. kasi masuwayan ka na anak eh. Pero saan ka na magulang mo. Wala kang ano. Kawawa yung buhay mo. Masaya naman kayo dito, Nay, sa tabi ng dalampasigan. Ano sa'yo yun eh. Yan ang gawa namin dito. Matulog. Magkain. Ganito na tayo nakatulog. Sige, sana, Nay. Maging masaya pa rin talaga kayo kahit umuwi na kayo ng Iloilo. Saka pagpatuloy niyo lang yung pagpapayag ng ebanghelyo kasi di ba yun yung gusto ni Lord? Sana ma-perfect house. Nay, ano po ni Nay?
Marilyn Hosing. Marilyn. Ako po si Karen pala. Thank you po, Nay. Ingat. Ang mga pangarap sana nila na iyon na aming natagpuan sa dalampasigan ay huwag sana unti-unting lamunin ng karagatan. Hiling namin na ang mga pangarap na iyon ay maging kasing taas at kasing type ng mga gusali sa kabilang dako noon. Naway tulungan natin sila, naway tulungan sila ng ating gobyerno, naway tulungan sila ng ating poong may kapal, at higit sa lahat, naway tulungan nila ang kanilang sarili upang maabot nila ang kanilang mga minimiting pangarap.